programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... May na-recover po kaming medical supplies sa Hideout Tiberahan. Medical supplies. Narito na nga ang ating mga karagdagan na aabangan bukas sa abot kamay na pangarap. Masayang-masaya naman itong si Giselle at itong si RJ nang ibinalita dito ni Annalyn na matagumpay nga ang nagiging operasyon dito kay Don Pepe. At dahil dito, ipinapanalangin na naman nila na sana kapag nagising na nga itong si Don Pepe ay malalaman na nga nila kung sino nga ba itong nagpakidnap at tumulak dito kay Don Pepe sa bangin. At dahil dito, nangangamba naman ng husto itong si Zoe at Moira hanggang sa buhay pa nga itong si Don Pepe ay hindi sila makakampante. Kaya agad na palihim na kinausap ni Moira at Zoe itong si Carlos. Anak, kung ano daw ang dapat gawin. Lalo pa ngayon na alam ni Don Pepe ang sikreto na pinanghawakan ni Carlos ngayon upang hindi masira ang kanilang relasyon dito ni Lynette. Samantala, habang nag-iisa itong si Zoe at nag-emote, dito naman nabigla at nagulat itong si Lynette na nilapitan itong si Zoe at tinanong na kung bakit nag-iisa itong si Zoe. At nagtanong itong si Lynette dito kay Zoe na kaya ba pinuntahan siya dito ni Carlos dahil naghahanap nga ito ng kalinga ng ama. At dahil magulo na nga ang pamilya dito ni Zoe. Yun nga ang dinadahilan ni Zoe dahil hindi kaya ng kanyang konsyensya na paulit-ulit siyang inuusig dito dahil sa kanyang ginawa na itinulak niya nga itong si Don Pepe sa bangin. At hindi nga ito napupuruhan. At ngayon nag-iisip sila ng paraan kung paano nila patatahimik itong si Don Pepe. Dahil nagbabanta itong si Giselle at Annalyn na kapag nalaman nila kung sino nga ang may pakana ng lahat sa nangyaring aksidente dito kay Don Pepe, ay sisiguraduhin nga daw nila na mabubulok ito sa kulungan at pagbabayaran ang lahat-lahat ng mga ginawang kasamaan. Samantala, nag-report naman itong mga kapulisan at dito na sinabi na hindi lang pera ang kanilang natagpuan dito sa kotse dito ni Balahadja. Ay may mga gamit daw itong medtech dito sa loob ng warehouse kung saan itinago nga itong si Don Pepe. At dito nagtanong itong si RJ kung ano daw itong medical kit na sinasabi ng pulis na ito. At dito nga na ibinigay nila kay RJ at tiningnan din dito ni Annalyn kung ano ang mga gamot na iyon at kung paano napunta ito. At dito nga napagtanto ni Annalyn na galing sa Eastridge ang mga injection na galing na ginagamit dito ni Carlos na gamutin itong sugat ni Zoe. At nagulat naman itong si Zoe nang mabalitaan na nakuha nga ng mga pulis itong mga ginamit na gamot sa kanya. Kaya wala na nga itong lusot itong si Moira at Zoe, kaya nagulat ito ng harangin ng mga pulis dito sa parking area kung saan sinabi ng mga pulis na kinakailangan maimbitahan at makausap sa presinto itong si Moira. At nagulat itong si Moira na tinanong itong pulis na kung bakit huhulihin na ba daw siya nito. At wala namang imposible dahil kapag nagsalita na nga itong si Don Pepe ay talaga namang bagsak sa kulungan itong si Moira at Zoe, lalo pa ngayon na malakas pa rin ang kutob dito ni Giselle at dito ni Annalyn na may kinalaman talaga itong si Moira. At hindi na nga mapapaniwala ni Moira itong sina Giselle at RJ dahil alam na nga nila ngayon na kung papaano magpapaikot ng tao itong si Moira, lalo na itong si Balahadja noon na nabayaran nga ni Moira. At nagtataka ang mga ito na kung bakit 70 million na lang ang natirang pera ng ransom money na 100 million daw ito. At naniniwala ang mga pulis na may mga kasabwat pa itong si Balahadja na hindi pa nga nila nakikita. At isa na dito itong si Moira dahil siya ang mastermind at siya ang leader ng mga sindikato kung papaano pinapakidnap at pasakitan itong sina Annalyn at Lynette noon. Kaya yan naman ang ating pakatutukan kung kailan nga ba mahuhuli ang mga kasabwat dito ni Moira. At malalaman na nga na may kinalaman itong si Carlos sa kanilang ginawa kay Don Pepe. Yan lang po at marami pong salamat.